Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon. Ano man po ang oras sa inyong lugar. Kami po ay narito na naman dito sa ating programang God is Able. Ako po si Raquel Camulandong. Ang programa pong God is Able ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Siyempre po, meron naman akong kasama. First time namin magsama dito sa God Disabled program. Hello, Pastor Bernie. Kamusta po? Ayan. Yeah po. Bukod dyan, kami po nga po ay mapapanood sa YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. Ayan. Ayan. Oo. At syempre po, pwedeng-pwede rin kayong mag-message. Meron po tayong mga mobile numbers. Ang smart number po natin ay 0999-223-5675. At ang globe number po natin ay 0916-296-6620. At kung gusto niyo naman po ng landline, pwedeng-pwede po. Narito, 654-332 local 401. Ang God is Able program po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan. Pastor Birdie, pang ilang God is Able program mo na ba ito na nag-host ka? Pangatlo na, Ate Raquel. Pangatlo Oo, na. pangatlo na. Pero alam niyo po, pangatlo lang sa God Disabled program. Pero ang alam ko po, si Pastor Bernie ay isa sa mga original volunteers ng God Disabled Ministry, di ba? Tama ba, Pastor Opo, Bernie? opo. By God's grace, opo. Nakakatuwa. Oo. Almost 12 years volunteering sa God is Able. Oo. So meaning to say, kung 11 years old ang God Disabled, 11 years na rin kayong family na volunteers ng God Disabled. Tama po, tama po. Ang galing, ano? Pag-usapan natin ang God is Able kasi ito po ay mga pamilya namin ni na Pastor Bernie. Pag-usapan natin, Pastor Bernie, palagay ko mas marami kang masasabi tungkol sa God is Able, ano? Dahil ang tagal mo na Opo, doon at opo. original nga. Ano nga ba itong God is Able? Yan. Yes, ang God is Able ay isang organization na may puso para sa PWD. At the same time, nagpapahalaga na ang Christian churches ay maging lighthouse o maging ilaw sa komunidad sa buhay ng mga PWD at pamilya nito. We focus on a gift of mobility na dumadaan sa simbahan at sila ang maging daan upang maipamahagi ang mga PWDs who are in need of wheelchairs, crutches, and canes. At syempre, ang God is Able, may mga iba-iba pa rin gawain at doon tayo nagkita sa God is Able Camp. No, nagkaroon Yes, yes. tayo ng Able Camp. At mangyayari pala yan, ano, meron tayong God is Able Camp this coming May 9 to 11. Ano, excited na nga ako diyan, Ate Raquel, ano. Oo, kami rin. Ako talagang very meaningful and unforgettable sa amin ang God is Able Camp kasi diyan talaga kami unang na-introduce sa God is Able. At alam mo, nakakatuwa, ano, kasi aside from the camp, meron din tayong mga Building Life Together conferences. Yes. Ayan, nakailan na rin tayo, ano, last year. Up. And meron po tayong mga upcoming Building Life Together conferences. Sana po, as soon as ma-release ang announcement, maka-attend po kayo dyan kasama po ng inyong mga kasama sa simbahan. At meron din po itong Building Life Together, hindi lang conference, ito po ay course na rin in partnership with the Asian Yes. Theological Seminary. Ano po? Yes, so proud kami ang mag-asawa ni Joseph na isa kami sa mga unang nag-take ng course Wow. na ito. Oo, oo, naku, abangan nyo po ang mga announcements tungkol dito. Congratulations. Oo. At yan, no, si Edna, ang ating interpreter. Kaklase namin yan sa God is Able. Okay, so that's it. Ano po, yan ang ating God is Able. We are in partnership with the churches, ano, Pastor Bernie. Oo, talagang napakahalaga sa atin ng mga simbahan. Ano po? Bakit nga ba mahalaga yung simbahan para ka-partner natin? God is Able, Pastor Bernie. Mm-mm. Kasi yan ang ating vision, ano, na ang mga simbahan ay maging kapartner natin. Ano, basically sila ang aabot sa ating mga pamilya o mga kaibigan o mga kakilala na mayroong kapansanan. At sa Mm-mm. sa po ang ating pinapanalangin na talagang pumunta sa komunidad.
at mag-reach out at ibahagi ang ating Panginoong Jesus At the same time sila rin ang magiging kabahagi natin nga sa pagdi-distribute ng mga wheelchairs, cranes at crutches Yan po ang ating gawain. Ayun. At syempre naman yung mga churches din ang magbubukas ng kanilang mga pintuan para dun sa mga persons with disability na maging kabahagi ng church, bigyan sila ng ministry, di ba? Napakaganda pong pangitain ito. Alright, sige Pastor Bernie, na-introduce na natin ng I think palalim-lalim ang tungkol sa God is Able ministry. At Okay. ngayon, introduce naman natin ang ating guest. Gusto mo ikaw na mag-introduce sa kanya? Oo. Oo. Oo, ngayon mapalad tayo sa araw na ito sapagkat meron tayong guest Siya po ay isang blind at ang kanyang asawa ay blind din. Mamaya makukwento rin natin, makukwento niya sa atin ang kanilang istorya. Pakilala po natin si Mami Sed Alvarez. Magandang gabi, umaga sa iyo, Mami Sed. Opo, Magandang umaga sa ating mga listeners and viewers. Good morning. Good morning. Mami Sed, taga saan po ba kayo? Originally po, I came from Quezon Province, Southern Tagalog. Pero ngayon po ay resident ako ng Ifugao kasi si husband po ay taga dito sa Ifugao. Ayun, kayo po ba ay merong mga anak, Mami Sed? Yes po, we have 6 wonderful kids po. Wow. Wonderful kids. Grabe, Pastor Bernie. Mas marami pa sa mga anak natin, Daming anak nila. Blessing. Grabing blessing. Mami Sed, maganda pong maikwento nyo sana ang inyong storya, kayong mag-asawa, para po ma-inspire. Yun lang naman po ang layunin ng program na ito, makapagbigay ng inspirasyon. Ano po? Paano nga po ba nagkaroon kayo ng visual impairment? Pati po yung asawa nyo, Mami Sed? Yes. Yes. We are totally blind. Yung sa akin po ang ko is congenital stagmus. As you can see, hindi ko po alam kung nakikita sa camera, but my eyeball is not stable. Nagmumove po siya because of stagmus. So, congenital yon. Nagkaroon po ng butas ang optic nerve po. So, hindi na nakakapagdala ng information from my eye to my brain. Yan, yung naging condition ng mata ko. And si husband po, upon check-up, wala pa po kasing sinasabi ang mga doktor, ilang doktor na yung nag-check sa kanya, pero walang definite case or specific case ng blindness yung nasabi. Pero both kami ay inborn na totally blind. Okay. So, kayo po ay wala na palang nakita, kayo ay magkamulat. Ano po? Opo. Oo. So, yung mga colors, wala kayong idea kung ano yon. Ano po? Oo. Alam niyo po ba na napakaganda ng color ng inyong blouse? Green. Opo, yan. Oo. Saan po ba kayo nag-meet ni Daddy? Kayo ay mommy. Ayan po. Ang meeting po namin ni husband ay way back 2012. Nagkaroon po kasi ng National Summer Camp for the Visually Impaired conducted by Resources for the Visually Impaired Incorporated sa Tanay Rizal. So meron po doon parang 1 week summer camp. Tapos naging magka-groupmate kami in some activities and there the story began po. Wow! At nakaproduce na nga ng 6 na mga anak. O sige po, siguro po ang magandang tanong, ano po ba ang mga challenges ng isang tao, isang nanay, at isang tatay na rin na visually impaired? When it comes to parenthood, ang dami pong challenges. Sa mga sighted people like you pa lang nga po, ay sobrang dami ng hamon ang hinaharap pagdating sa buhay pagpapamilya or pula. Pero sa amin po, doble po ata o triple yung mga challenges. At ilan sa mga nararanasan po namin challenges doon ay
una po kapag newborn ang baby, lalo na nung panganay ko, hindi ko alam paano ko siya padedelihin. Natatakot ako kasi baka pupunta sa ilong niya yung gatas, mga ganong thinking. Pero salamat po sa tulong ng mga magulang at sa tulong ng gabay ng Panginoon kasi na-surpass yung mga ganong challenge. Challenge din po sa amin kapag toddler na ang bata. Siyempre, tumatakbo na yan, naglalaro. So, hindi namin alam kung paano hahabulin. Kasi hindi namin nakikita kung saan sila pumupunta. And there we came up sa isang way na nilagyan namin sila ng parang necklace na may bell. So, there, naririnig po namin yung tunog nila kung nasaan sila. Ganon. Okay. So more on parang protection po nila, ang pinaka-concern Yes, ninyo. Oo. Oo. yes po. Kayo po, or yung mga anak ninyo, nakaranas po ba ng parang, pangungutya ng ibang tao dahil sa inyong sitwasyon, kondisyon? Sa mga anak po namin so far, wala pa naman po silang sinasabi o wala pa naman po silang isinusumbong sa amin tungkol doon. Pero sa aming mag-asawa, marami na po. Maraming Marami. mga judgment and Oo, opinions. oo. Ano po ba yun? Pwede niyo po bang ma-mention yung napakabibigat na sinasabi ninyong judgment sa inyo? Ayun po, sabi po nila na bakit daw po bumuo pa kami ng pamilya, hindi nga daw po kami nakakakita. Paano daw namin bubuhayin yung mga batang yan, mga bulag naman daw po kami, ganon. Um, yung pinakamabigat na siguro narinig ko po na I don't know kung kaya kong kalimutan ay yung bakit hindi na lang nila ipaampon yung mga bata since bulag naman sila at hindi nila kayang buhayin yung mga bata. Ayun Hmm. po. Yun siguro. Paano niyo po sinasagot yung mga ganong sinasabi nila? O sumasagot po Um, ba? sa, sa akin po kasi hindi na lang po ako sumasagot verbally pero um, ipinapakita ko na lang po sa abot ng makakaya ko naming mag-asawa yung independent parenthood as much as we can. Though limited, in a limited po kasi kailangan pa rin talaga namin ng assistance ng sighted people pero hanggat kaya, we are proving them wrong. Pinapakita po namin na nakakapagtrabaho din naman po kami, nakakapag-aral din naman, nakakapag-aral din naman po kami, ganon. And we have ways and means para po i-provide yung needs ng family namin, ganon po. Yan. Grabe, very interesting. Ano pa, Sir Bernie, baka may gusto kang itanong sa Imami said. Oo. Kasi Tarakal, meron akong gustong itanong since nabanggit niya merong nagsabi sa kanila na paano niyo bubuhayin yung inyong mga anak. So basically, Ate said, saan po kayo kumukuha ngayon ng inyong mga pangangailangan? Ang pinaka bread and butter po namin as of now ay massage. Nagmamassage po kami ni husband. Pag po may vacant Wow. ako sa school, pag wala po akong pasok and may tumawag na magpapamassage, yan, nagmamassage po kami. And then, kasi po when the pandemic came, humina talaga yung industry ng massage. Kaya naghanap kami Mm-mm. ng side hustle. So, may mga side hustle po like nag-audio transcription po ako. Um, Tumatanggap po ako ng mga article writing in Filipino. May mga nagpapagawa ng article in Filipino. Tapos, anong tawag dito? TikTok affiliation po. Nag-affiliate ako ng mga products sa TikTok. Napakagaling. Napakagaling ni Ate Sed, nakakatuwang marinig yung mga ganyang pamamaraan kahit na ikaw ay may kapansanan pero may kakayanang kumita, may kakayanang maghanap buhay. At Ate Sed, matanong ko lang po, ano po ba ang inyong natapos sa pag-aaral? Currently po, I'm taking Bachelor of Secondary Education, major in Filipino po. Nasa third year college na po ako. Last sem na po ng third year. Grabe, Wow, Ate Sed. ang dami niyang alam gawin, Hindi talaga magugutom. Napansin mo, a Oo nga. writer, a social media influencer, parang ano po yun, therapist, Wow, kaka-inspire.
Ito ay Salamat po. nagpapatunay lamang na kahit ikaw ay may kapansanan, basta sa tulong ng Diyos, ay pwede mong gawin yung mga pwedeng gawin ng ibang mga tao na inaakala nilang hindi kayang gawin ng may kapansanan. Grabe. Nakakatawa talaga. Oo, grabe talaga. Mami said, can you please tell us more about your children? Ilang taon na po ba yung panganay, yung bunso, at yung mga in-between na anak ninyo? And yung panganay ko po is a boy, 12-year-old boy. And then Mhm. yung born ko po, I have twins. Dalawa pong boy yon Oo, na 10. oo. And then the next is yung isa pang boy namin na turning 7 this February 15. Mhm. Tapos yung aming girl po na 5 years old and another girl na 5 months old. May 5 months old. Kanina po na-mention yung Mommy said na mahirap yung parang protection ng inyong anak. Mukhang una pa lang yun. Paano po nung twins? Double yun, ano? Paano niyo po na-handle yun? Sobrang hirap po nung sa twins kasi yung single pa nga lang po naninibago ako. Tapos yung twins, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag sabay silang umiiyak, paano kapag sabay dedede, Mm, ganon. Salamat po sa mm, mm. ko. Kasi Oo. yung mama ko yung nag-guide sa akin during my motherhood sa twins ko kasi siya yung nandyan kasama ko. Oo. So, sa inyo pong family, ano po ang pinaka parang major challenge talaga? Dahil siyempre iba nga po ang kondisyon ninyo. May 6 kayong anak at pareho po kayo visually impaired ng inyong mister. Ano po ang pinaka-challenge aside dun sa na-mention nyo na kanina na ginajudge kayo ng mga tao? Siguro po, pinaka-challenge po sa akin is yung fear na paano kaya? Um, Hmm. Magagabayan pala sila ng maayos as a mom? Mapapalaki ko kaya sila ng maayos? Siguro po ganun. Kasi yung mga ibang external challenges, yung mga physical challenges, nako-conquer naman po eh. Nagagawa ng paraan. I mean, doable naman siya. Pero yung katotohanan hindi mo nakikita yung paglaki ng mga anak mo in a physical as yung visual aspect, wala kami nun. How can we teach them to write? Paano namin sila tuturuan sa color, sa pagsulat? Paano namin sila gagabayan sa mga ganong aspekto ng buhay na hindi mabawasan yung pagiging magulang namin sa kabila ng pagkakaroon namin ng kapansanan. For me, that's the biggest challenge that I'm facing and I'm going to face pa sa Hmm. future. So, paano nyo po ina-handle yon? Kasi reality nga po yun, ano? Hindi Yes lang po po. pati isa, 6. So, Yes paano? po. Sa akin po kasi, I admit my limitation. Yun po siguro ang unang-una na para ma-conquer yung mga challenges na parang sobrang hirap na wala na akong control because I have impairment. Sa amin po ni husband, we first admit that we have limitations and we need help from others. So we humbly ask for anybody's help. Yung kung sinong available. Like, yung kung nandiyan si sister-in-law ko, Hmm. kung nandiyan classmate ko po, mga classmate ko actually, napakababait na mga classmate ko kasi kahit may mga busy schedule sila, pumupunta sila dito to help me teach my kid how to write, how to read, ganon. Wow, grabe, Teacher Bernie, no, how the Lord blesses them with the people, ano, na papalibot sa kanila para masupport. Grabe. Ayan. Ayan, Pastor Bernie, baka meron ka pang gustong itanong sa kanya. Ate said, ang aking tanong, so yung inyo pong mga magulang ay nandyan po ba o nakakasama nyo sa bahay? Wala po. Kami po ni husband, ang primary magkasama talaga sa bahay. Okay. Ngayong nag-start po ngayong year, nakasama na namin yung sister-in-law ko. So, tatlo kami plus dalawang kids yung nasa bahay so far. Pero yung biological mama ko po and my mother-in-law, nasa mga bahay nila. Yun, malayo. Opo. Medyo Oh, malayo. Oo. So oo. ay yung inyong mga kapitbahay, kamusta naman po sila sa inyo? Matanong ko lang. Pagdating po sa neighborhood, kasi po,
ang tinitirahan po namin ngayon ay dormitory. Ito po ay school's dormitory. Pinayagan po nila akong magstay dito together with my family para malapit sa school. So, thank you so Okay. much for the opportunity ng school namin. Yung kapitbahay namin ay mga estudyante and they are so friendly. Kapag may Mm. times sila yung kalaro ng mga anak ko, kahit college na sila. Yun po. So kaya naman Mm. pala yung mga classmate mo, no, pumupunta diyan para tulungan ka, no? Dahil Yes po. malapit. Ang Kaya daming ano, no? Ang daming help. opo, makikita mo talaga, Ate Ratel, na sa, may mahirap na buhay, mahirap yung realidad, pero may mga tao ano na nakakakita ng realidad na yan at handang tumulong. Yun po ang Oo. maganda. Yun na nga. Kasi ang ganda rin kasi ng perspective ni Mami Sed, ano, na tanggapin lang yung sitwasyon. Di Yeah. ba? Hindi naglalakas-lakasan, hindi nagagaling-galingan. Tinanggap niya na may limitasyon sila. Yun, very important talaga yon. At dahil tinanggap nila na may limitation sila, hindi sila nahihiyang humingi ng tulong. Di ba? Tama. Opo. Humility kasi yun, di ba, Pastor Bernie, ano, pag ganun. Opo. Mm. At saka kung makikitaan ka rin talaga ng pagpupursige, imagine, you have 6 children, tapos Right. nag-aaral ka, nagtatrabaho, nagpo-provide para sa iyong pamilya, people will get inspired pag ganun ang nakikita nila. So I think magandang tulungan talaga yung mga ganong klase ng buhay, Oo, ano. tama. Sige, marami tayong naririnig mula kay Mommy Zed. Pwede po ba makasilip din naman kami sa kwento ng iyong husband, Mommy Zed? At Yes. pa naman tinitake ni Daddy ang sitwasyon ninyo as your husband, as the father of your children? Um, Paano po ba? Do you want me po to call him? Kasi kinakarga niyo po yung aming bunso. Kailangan po ba siyang makita? It's I mean, okay, kahit ikaw na lang magkwento, Mommy Zed. Yung alam mo ay, na mga struggles niya rin, challenges niya rin. actually po, hindi ko alam kung paano, I do not know how to put it into words. Pero kasi si husband siguro is the strongest anchor. Bukod syempre sa Panginoon, is the strongest anchor that I have para Hmm. ma-pursue ko yung nangyayari sa buhay ko ngayon na nag-aaral ako, nagko-content creation. Si husband ko kasi talaga ang gumagawa ng lahat. Siya sa household chores, siya sa pag-aalaga ng mga bata kapag busy ako. So, yung challenges po talaga, sabi niya nga sa akin, mahirap naman talaga ang buhay. Pero kapag kasi inisip mong mahirap ang buhay, mas hihirap. Ang isipin na lang natin, paano ba natin gagawa ng solusyon yung mahirap para maging madali? So, Oh, siya po yung nagpapalakas ng loob ko palagi. grabe. Quotable quote yun Pastor Bernie. Hirap na nga, Opo. pahihirapin pa ba? Ang tawag natin diyan, alam mo, Ate Raquel, yung you reframe the situation that you have. Ibig Wow. sabihin, nakikita mo yung hirap ng buhay but you use that situation to grow at the same time to take the Hmm. challenge, persevere. So yun po yung tawag doon, nire-reframe niya yung Okay. sitwasyon niya sa buhay. And saludo ako kay Mister. Oo, ako Nag-aalaga din. ka pala ng anak ngayon, ano? Kung Oo. naririnig mo kami, saludo kami sa iyo. Oo nga, grabe, nakakabilib po ang inyong partnership. Ano talagang kung paano nila sinusuportahan ang isa't isa para sa pamilya, no? Nakakatuwa po. Grabe, napaka-smart ni Mommy said, ang dami niya kasing mga skills na pwede rin gawin, pero nakakabilib yung partnership ng kanilang mag-asawa. Ang tanong po namin, Mommy said, po ba kayo humuhugot ng lahat ng yan? Kasi pansin mo, Pastor Bernie, parang bukod sa smart, niya, siya ay joyful, di ba? Kita Yeah. mo? Oo, ano po ba ang hugot niya niyan? Saan niyo po ba kinukuha yung mga yan? Alam niyo po, actually po, hindi naman talaga po madali. Yung parang kapag nakikita po kasi natin yung fruit, siguro isipin ng tao, parang ang dali lang naman ang buhay, ano? Pero po kasi yung pinaghuhugutan kapag malalim, um, lumalabas siya, nag-glow. At yung sa amin po, ang hugot talaga, walang iba. Sa Panginoon po kasi talaga. Kapag alam namin na we are not
we cannot control everything. Alam naman po namin yon, and we are limited. Alam namin na marami kaming limitasyon sa buhay. Pag dumadating po yung punto na ginawa naman namin lahat pero parang hindi sapat, sabi namin, Lord, ikaw na lang po kasi hindi namin alam, hindi namin kaya. So whenever things get rough, whenever the roads getting bumpy sa amin sa aming mag-asawa and sa family namin, palagi naming binibigay lahat sa Panginoon. And when we say lahat, lahat po talaga. Wala kaming problems, negativities, sorrows, lahat, lahat po. Ibinibigay namin sa Panginoon and sabi namin sa Kanya, Lord, hindi namin kaya. Tao po kami, hindi namin kaya. Mm, Hindi po madali yan, Mami said. Kasi kahit na yung mga iba, mga believers na ni Jesus, hindi pa rin basta magawa yan, di ba, Pastor Bernie, ano? Pero kayo po Opo. kakatuwa. Paano yung nga po ba, paano kayo nagkaroon ng relationship sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus? Ako po kasi talaga, way back, hindi, I mean, I know po na may Almighty, alam ko naman. Pero yung alam ko ay alam ko lang, hindi ko siya na-experience. Kasi Mhm. noon parang, nasaan? Wala naman. Kasi kung meron, why am I suffering? Why am I having hard times? Parang Mhm. ganyan. Pero Mhm. si husband po kasi ang pinalaki ng mama niya in a Christian environment. So, nung nagkakilala kami, he explained everything. Noong una, hindi ako naniniwala. Sabi ko, baka ikaw lang nakakaranas niyan kasi hindi naman ako. Until one time, ito po talaga yung naging turning point ko. May nangyari sa akin na hindi ko alam kung sino pa ang kakausapin, kung sino pa ang i-approach. Lahat na approach ko na at usap ko na, pero walang nangyayari. Parang wala akong progress. Until he said, try mong kausapin ang Panginoon. Ask forgiveness, be humble, and ibigay mo sa kanya lahat. As in lahat, wala kang ititira. And I did. Kasi wala na po ako matakbuhang iba. And I did. I repent, I I prayed, I cried, I wept even. Talagang umiyak ako. And that's the Mhm. beginning of everything. Wow, grabe. Kayo po ba ay members ng isang local church? We are just an ordinary member. Pero po dun sa town ni husband before, may maliit po kaming church doon and we are leading the music ministry. Si husband ang Wow. nagtuturo guitar and I am teaching basic vocal lesson po. Wow, grabe talaga. Musicians pa, parang si Pastor Bernie, ang kanyang pamilya. Alright, sige. We'll take. Yan, Pastor Bernie, naiintriga tayo, no? Kasi ang dami-daming kayang gawin, di ba, said. At medyo talagang gusto pa nating laliman yung mga detalye, no? Tungkol dun sa, sabi niya ay nagtatranscribe siya ng content for TikTok. And interesting, sige, tanungin nga natin. Mami said, paano niyo po ba ito ginagawa? Yung pagtatranscribe ng content for TikTok. Ay, ang transcription po and content creation ko sa TikTok ay magkaibang trabaho po. Yung Wow. transcription po, I am transcribing interviews, seminars na naka-audio into documents, into text. Halimbawa po katulad po nito, kunyari, meron po kayong mga interviews and mga seminars that you want to be documented. I will be the one to transcribe it po. Ililipat ko siya into text. Ganun po, Ano from pong audio to ginagamit text. niyo? Ano, I'm Braille? Braille? using, hindi po, I'm using laptop po to transcribe po. Yeah. Ayan. Ayan, nasagot na ba, Pastor Bernie, ang ating gustong malaman? Yeah. Yung Oo. transcription ay pwede mo rin niyang gamitin sa iba pang venue ng trabaho like medical transcription, if you have idea. So may mga ganon. Yeah. Oo. Pinakikinggan ko yung audio tapos tinatranscribe. Yeah, ganun po yun. How about naman, Mami said, yung sa TikTok? Ayan po, I started on TikTok way back, no, last December
2024, I just created videos about paano ba mabuhay ang isang visually impaired person. Paano kami nag-aaral, paano kami nagta-travel and everything about visually impaired sa paggalaw ng mga visually impaired na katulad ng sighted people in a limited way. So yun po yung laman ng aking mga contents, ng aking mga videos sa TikTok. And nung naging eligible na po ako for affiliation, I do affiliate products from TikTok. I sell it. I'm creating videos about the product, using the product, and then sell it. Yun po. Grabe. Wow. Mami Seb, paano niyo po ba natutuklasan itong mga ito? Kasi baka merong mga nanonood, I know meron, ng mga nanonood o nakikinig sa atin dito sa God is Able program. Paano po ba magkakaroon ng ganong opportunity? Para alam mo yun, baka may mga naghahanap ng income or dagdag income ng mga Um, katulad mo. para sa akin po kasi, it's very important for us to browse and read. Use the social media platform in a Mhm. positive way. Ako po, nagbabrowse talaga ako ng Facebook, ng TikTok, not only for entertainment, but I'm looking for an opportunity inside the platform. Ano kaya pwede kong gawin dito? Hanggang sa nakakapanood ako ng mga contents na ay pwede daw palang magbenta or pwede daw Yeah. palang something like that. Ayan, naku, tip ni Mami Seb yan ha, para magkaroon po ng dagdag income or income. Yung mga Yes. visually impaired. Yes. Ayan, oo, yan pa sa Bernie, may gusto kong idagdag na dala. Ang Mm. ganda nung point of view ni Mami said, na using social media, kumbaga in a proper manner, yung tamang paggamit ng social media. So sa mga nakikinig diyan, nakakatuwa that you can use social media pala talaga, para kumita rin ng pera. Hindi Mm. yung na-addict lang. Naubos ang oras, hindi naman kumikita, ano, Pastor Bernie? Tama, tama. Okay. O siguro, ang next question po namin na sa iyo, Mami said, you have 6 children. Nagtatanong na po ba sila tungkol sa inyong kondisyon, bakit kayo ganun? Or nagkakaroon po ba sila ng parang feeling na, bakit naman kami ganito? Bakit naman ang mga magulang namin ay mga visually impaired? May ganun na po ba? Sa awa po ng Panginoon at sa guidance ng aming mga magulang, wala po kaming na-experience na gano'n sa mga anak namin. Simply, siguro po because from the very first uh, moment na nagkaroon sila na-assess namin na meron na silang understanding or kaya na nilang i-grasp yung ipapaliwanag namin, we tend to explain, even they are not asking. We are explaining na anak, mommy and daddy cannot see you, you have to do this and do that, understand this and understand that, kasi nga, we are visually impaired. So they will ask, ano yung blind? Bakit mommy naging blind? So we will further explain what is blindness and what happened, bakit kami nabulag, ganon, hanggang sa kalakihan na nila. Yan. Oh, okay. Ngayon, meron na po kayong 12 years old, yung panganay niyo. Yung susunod niyo nga po, ilang taon na, Mami Zed? 10 po, yung twins. Malalaki na po sila. Paano sila nakakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura, anong kulay? Actually, sobrang great help po ng mga anak ko sa akin personally, lalo na kapag dito. Kasi may mga aspects pa rin ang technology na hindi accessible for us visually impaired. Yung mga nababasa ng screen reader na ginagamit namin are still limited. So yung mga anak namin are the eyes behind our activities. So, halimbawa, anak, meron akong gustong picture pero hindi mabasa ng ng screen reader ko. Aling picture ba dito dapat yung i-upload ko? Ano ba yung product na ganito ganyan? And they will choose and they will let me do the rest. Wow, Pastor Wow. Bernie, grabe. So, ngayon nakakatulong niya na rin yung kanyang anak, Oo. Yes. Oo nga. Paano po sa household chores? Pagluluto, paglilinis, paglalaba, pamamalansya. Ayan, since hindi po kasi namin masyadong nakasama itong mga malalaki na naming kids kasi nga po nasa lolo at lola sila, ito pong maliit namin, itong 5 years old, pag naglalaba, kunyari naglalaba ako, sabihin ko, anak,
okay na ba? Natanggal na ba yung stain? Sabi niya, hindi. May stain pa sa my neck area, mami. O di, brushin mo ulit. Kusutin mo ulit. Hanggang sa mawala. Yun, ganun. Parang meron akong talagang nagmo-monitor kung ano ba, madumi pa ba? Ganun. Yung palang advantage ng maraming anak na pa sa Bernie. Dami. May mag-assist sa'yo. Sa iba-ibang aspeto, no? May sa social media, may sa paglalaba, ano. Oo. Mommy said, meron na po bang kayong parang nafe-feel or nadi-discern na parang may takot sa isa or siguro sa ilan sa inyong mga anak na naku baka kami rin maging blind din sa future? Meron na Actually, po bang ganun? natanong po yan sa akin nung 5 years old baby girl ko. Sabi niya, Mami, paano? Kasi ang pinaka-layman explanation namin sa kanila nung hindi pa talaga niya kayang i-grasp kung bakit ako nabulag. Sabi ko kasi, ano kasi, naughty kasi si Mami nung bata, hindi siya sumusunod sa kanyang mama. Kaya, ayun, naging blind ako, kaya wag kang makulit. Parang ganon, simple like that. Tapos sabi niya, magiging blind din kaya ako, Mami, pag makulit ako. Pero mga anong tanong, pero yun, in-explain ko naman po sa kanila na hindi naman namamana itong blindness namin. It is not genetic. I don't know kung nag-grasp niya yung tungkol sa genetic perspective, pero as much as we can, Mm. in-explain naman po namin, hindi naman namamana yung blindness. Grabe, ang ganda. Yung mga natututunan po namin sa inyo, no, ng mga principles, mga practices. Ngayon, paano nyo naman po ipinapasa sa kanila ang inyong pananampalataya kay Jesus? Simply by uh, letting them join us sa church as early as no, months Mm. old, dinadala na namin talaga sila sa church. Kahit sabihin po na, ang hirap magulo, maingay, maraming bata, umiiyak yan, paano ka makaka-concentrate sa church? Yun nga po yung, Mm-mm. para sa amin, yun po yung best time na Mm. sa church. Kasi po, para lumaki di ba po kasi tayo, we are getting used to things na kinalakihan natin. Nasasanay tayo sa mga bagay o sa surrounding kung saan tayo lumaki. So para sa akin, nasanay sila sa value at sa trait or Christian trait na gusto na ang tawag dito na nililive namin kung bata pa sila, sasanayin na namin or isasama na namin sila. Mm. Ayun. Wow. Grabe. Kamusta naman po ang inyong relationship sa simbahan? Ano? Kamusta naman po ang kanilang pagtingin sa inyo? Nung una nga daw po, first time daw po nila kasing nakakita ng visually impaired na couple, gano'n. Nung una po, ang dami talaga nilang how, ang dami nilang paano ba yan, paano ba to? Pero nung nabibigyan na kami ng mga pagkakataon to testify, to talk about the greatness of the Lord sa buhay namin, naging open ang church to embrace the fact na ay eyesight lang yung nawala sa kanila but they are still capable, parang gano'n. Na nababago yung mga perspective na dati ay um, yung mga hindi naman mali, pero siguro mga connotations na medyo hindi akma sa pagkakaroon ng visual impairment. Oo, Pastor, ano? okay. Yan ang pangarap at panalangin ng God is able, ano, yung inclusion. Di ba, Amen. Yes Oo. po. Bernie? Grabe, ano. So, Siguro, kayo Ate po lang. Raquel, Oh, yes. ayan. Ate Raquel, siguro kung may pagkakataon, baka pwede rin natin interview yung simbahan nila, no? O kaya yung kanilang Oo, pastor. Ano? tama. Magandang marinig yung kanilang- Kasi ang gandang marinig iyan ng mga simbahan, ano? Nung Mm. una, parang hindi nila alam ang gagawin nila, pero nung nandiyan nila, ito na yung mga experiences ng simbahan. Ano, it's a good Oo, thing to hear from maybe oo. someday, interview din natin sila. Oo. Tsaka napansin mo, Pastor Bernie, punong-puno ng gifts from the Lord. Yeah. Si Mami said pa lang ang nakakausap natin, ano? Di pa natin nakakausap yung asawa, yung mga anak, ano? Si Mami said lang, grabe na ang regalo ng Panginoon na pwedeng magamit to edify the church. Di ba?
Kaya talagang sana marami pang mga churches. Grabe, nakakatuwa naman, Mami Sed, yung inyong simbahan. Kayo lang po ba ang mga may disability sa inyong simbahan o meron pang iba? At hindi ko po alam sa ibang aspect of impairment, pero when it comes to visual impairment, if I'm not mistaken, kami pa lang po ni husband sa church po. Ayun, okay. Siguro kanina, Pastor Bernie, naitanong natin kay Mami Sed yung mga challenges ng isang visually impaired na mother, ah, an individual, asawa. Ngayon, tanungin naman natin, ano po ba ang mga blessings naman? Kasi kailangan hinahanap natin yung mga blessings, ng Panginoon sa'yo, sa pamilya mo, sa iyong marriage, na kahit may disability. Actually po, kapag blessing pinag-usapan, sobrang dami, pero siguro po yung mga blessing na may share ko na talaga namang tumatak sa amin is yung pagbibigay pa lang ng Panginoon sa amin ng pagkakataon na maging magulang sa mga anak namin despite the fact of having visual impairment. It's a wonderful blessing na binigay ng Panginoon sa amin. Kasi 'di ba po, we are not hindi naman tayo or hindi lingid sa kaalaman natin na may mga tao na hindi na pagkakalooban ng pagkakataon na magkaroon ng pamilya ganon. Pero kami, sabi nga ng ibang tao, bakit kayo pa ang nagkaanak? May visual impairment nga kayo. Bakit hindi na lang ibinigay sa mas may capability? Pero po kasi sa amin, we are seeing that as a blessing. Gusto ng Panginoon na i-bless niya kami through our children and through our lives, makabless din kami ng mga ibang tao na despite the fact of having a hard time living, still we are living. Parang we should keep going kasi mahirap ang buhay pero kaya naman. Tapos yun, blessed tayo palagi kasi laging may bukas, laging may tomorrow na binibigay ang Panginoon sa atin. Laging may bukas na nilalaan ang Panginoon. And for me, it's a blessing. Kasi hindi madali. Hindi talaga po madali. Na wala kang nakikita araw-araw, tapos mabubuhay ka, magsusurvive ka. Pero the fact that we are surviving and we are here in front of you sharing our story, it's a great blessing that the Lord is giving. Oh, ang ganda naman ito na tomorrow is a blessing para sa inyo, no? Ang bukas ay isang pagpapala. Paano nyo po ba nilook forward ang bukas kung ang inyong yesterday ay napakabigat? Ako po kasi naniniwala ako na uh, pag ngayon parang ang hirap. I do believe na bukas may mababago kapag gagawa ka ng paraan para mabago. Kasi I'm uh, a fan of parang overnight miracle, ganun. Kasi sa akin, oo, blessed tayo, binibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon, but syempre we have our own responsibility to do things para naman yung pagpapala ay, 'di ba, makamit talaga natin in a full potential. Halimbawa kami, binigyan niya kami ng capabilities and abilities to do things kahit wala kaming nakikita. Pero hindi namin siya ginamit. Sayang yung blessing. So for me, kung mabigat ang buhay ngayon, um, gawan natin ng paraan para bukas medyo magaan na siya. Hanggang sa paglipas ng mga bukas, magaan na talaga, hindi na lang medyo. Magaan na kasi ginawa natin ng paraan yung mabigat. Grabe, Pastor Bernie, parang gusto ko magtanong na how to be you, Mommy said. Alam mo, Diba? alam mo Ate Raquel, I was just reminded sa isang verse of Bible sa Romans chapter 5, verse 5. And I think ito yung pinagmulan ng o pinaghugutan ni Ate Sed. Sabi kasi niya sa kanyang testimony kanina, nung una, yes, I know that there is Almighty, pero parang hindi niya na-experience. Pero ang sabi sa salita ng Panginoon, and I think ito yung turning point ni Ate Sed, sabi sa Romans chapter 5, verse 5, sabi dito, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. And
parang yun yung na-experience ni Seth, ano, the Holy Spirit, even though they're both blind, pero ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ano, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya, hindi mawawala ng pag-asa. Grabe. Ano, no? Yung Wow. pag-empower no, ng Holy Spirit, yun ang Yes, yes. nagpupuno, yun ang nagko-complete sa kanila. Grabe talaga, enabler. Ang galing, grabe, sobra. Mami said ha, sobra, ang dami naming natututunan. Ako personally po, ang dami ko natututunan. Tsaka ang ganda ng outlook niya, no, di ba? Sa Lamentations ba to, na weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. So parang, hear how Amen. bleak the yesterday was, di ba? There's always Amen. joy in the morning. Ay, naku, Mami said, grabe. O, ano pa po, nakakatuwa na sabi niya kanina, yung blind kami. Hindi ba namin gagamitin yung blessing na yon? Wow! Parang yung iba, iti-take ang blindness or visual impairment as a curse, but siya, ito yung blessing sa amin, ba't hindi namin gamitin yung blessing na ito? Naku, Mami said, sa sobrang lalim po ng mga insights na sinishare nyo sa amin. Meron po ba kayong gustong i-share? May na-mention na kayong dalawa, no, na blessings. Yung mga anak nyo ay blessing sa inyo, the blessing of tomorrow. Meron po ba na gusto kayong i-share na blessing ninyo sa kabila ng inyong kondisyon? Siguro po blessing namin yung mga tao that surrounds us with love and Mm, health. Feeling ko, ay hindi mm, naman absolute. Absolute blessing siya from above, from the Lord. Kasi, yun nga po, sabi ko nga po kanina, I cannot do this alone. Hindi ko kayang gawin lahat ng mga ginagawa ko ng sabay-sabay, nang walang tulong ng iba. Sa pamamagitan ng mga yon, nagagawa ko yung mga dapat kong gawin, na-achieve ko yung purpose ko every day. I might taking it slow. The progress may be that not that fast, ano po. Pero at least I'm achieving the purpose day by day because of these people, because of the people that the Lord is sending us para gawin namin yung purpose namin as a blind person. Ganun. wow, grabe. All right. Grabe, nakakatawa. Ano, children, tomorrow, people. Ayan, baka may gusto pa kayo idagdag para itodo na natin to. Mami said, dami naming natututunan eh. Yun po siguro yung grade 3. That's the grade 3 blessing na Mm. priceless. Hindi talaga siya kayang bayaran ng kahit ano. Effort, money, and everything cannot at least man lang pantayan yung mga blessing na yon na binigay ng Panginoon sa amin. Grabe. O dahil dyan, Mami said, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na to say something siguro to your children. Unahin natin yung sa iyong asawa muna. What would you like to tell them? Yung asawa mo po. Palagi ko naman nang sinasabi sa kanya na I'm very grateful and I'm thanking the Lord for his life. Kasi dumating siya sa buhay ko and dumating siya sa buhay namin. Kasi Mm. wala na basta akong kilalang tao na as understanding and as loving as his. Kasi grabe yung deep and wideness ng understanding and love niya for our family. I cannot commend him more for that. And sobrang salamat kasi meron ka. Sobrang salamat kasi ikaw yung naging sagot sa panalangin ko tungkol sa pagkakaroon ng partner. Yon. And to my kids, Mm. I hope lumaki kayong anchored ang buhay sa Panginoon kasi hindi namin kayo kayang gabayan ng kami lang. And I'm letting the Lord to drive your lives kasi hindi kami pwedeng maging driver. Bumabangga tayo. Hindi ko Mm. nakikita. Oh, So, Lord, hold you and your lives. I hope mapalaki namin kayo depending on sa kalooban ng Panginoon. Yan. yun. O sa mga tao naman pong nagmamahal at tumutulong sa inyo, anong gusto niyo sabihin sa kanila? And sa mga magulang namin, mga kapatid namin, and sa mga classmates ko, sa mga circle of friends ko, and to my friends.
lalo na dun sa ate ko na friend ko siya pero sisters ang turingan naming dalawa. To my Ate Len. Thank you so much po sa lahat sa inyo sa pagtulong sa akin na makamit yung mga ini-aim ko sa buhay. Bagamat sabi ng iba huli na, pero pinatunayan po ng mga tulong ninyo na hindi pa, na malayo pa man yung tatakbuhin ng paglalakbay namin ng pamilya ko, pero malayo na yung narating namin. Kaya maraming salamat po sa mga tulong ninyo. Ayan. O sa Panginoon, ano naman gusto mong sabihin? Anong laging sinasabi mo sa Kanya? Dati po palagi lang akong sabi ko, Lord sana, lagi akong ganun dati. Pero ngayon sabi ko na lang, Lord, ikaw na lang. Ikaw na po. Hmm, ikaw Amen. na. Dati sana, ngayon Lord, ikaw na. Ay, grabe. Maraming salamat, Pastor Penny. Yes, Wow. nakakatawa. Yes, love month ngayon, ano? Oh, Tuwan-tuwa ako sa sinabi niya sa kanyang asawa. Ikaw ang yes, aking narinig ako. suligan. Wow! Nakakatuwa talaga. Sige, Yes. ano mga napulot nating insights, Pastor Bernie, dito na gusto rin nating iwan, mga lessons, learning insights na Yes. Opo. Una, higit sa lahat, nagpapasalamat ako doon sa simbahan that uh, kumbaga, they welcome, they open their arms sa ating mga mag-asawang ito na blind. And nakakatuwang isipin na ang mga simbahan na mag-open talaga. Yes, we understand that minsan hindi natin alam anong gagawin, pero we just have to open ourselves sa ating mga kapatid na mayroong kapansanan. Yun, napaka-importante. Yun yung isang insight na nakita ko dito. At the same time, never give up. Whether you have impairment or disability, never give up. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Sabi nga ni Mami Seth, ibigay mo lang sa Panginoon. oo, sa'yo na, sa'yo na. Di Opo. ba? Sa'yo na. Okay, maraming salamat, Pastor Bernie. Maraming salamat po, Mami Sed Alvarez. Maraming salamat sa iyong husband, sa iyong anim na anak. Maraming salamat sa iyong kwento. At dito na po nagtatapos ang isa pang episode ng God is Able program. Sabayan po tayong naririnig sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS, mga kaagapay, at sa channel 185 sa GCTV. Yan mga kaagapay, maraming salamat po sa iyong pakikinig at panonood. Kami po mga kasama nyo. Ako po si Raquel Camolandong. Ako po si Pastor Bernie Malyari na Yes, nagsasabi sa inyo na yes. From disability disability to to possibility. possibility. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Edna. Thank you po sa inyong lahat.